Ito po yung ating DIY wiring harness para sa ating auxiliary light or driving light para sa ating 4 wheels. Unahin muna natin kung ano-ano ang mga ito. Una nating ipapakita, ito yung ating negative or para sa body ground. Ito po yung magsisilbing ground ng ating ilaw. Nakasuot na dito yung wiring sleeve. Sunod naman natin itong dalawang automotive relay. Ito yung magpapagana sa ating ilaw. Nakakonekta na dito yung mga wires na kailangan natin. Mayroon na rin itong wiring sleeve at nakahinang na rin ang mga connection nito. At ito naman yung ibig sabihin ng bawat wires na nandito, yung white at red, yung blue at yung black. Naka-labeled na yung mga yan. Yung blue, yung pupunta at magpa-power sa ating auxiliary light. Yung black naman, yung magiging switch natin. At yung red at white, yun naman yung pupunta sa ating car battery. Since papunta ito sa ating car battery, kailangan lagyan natin ito ng fuse. Pumili na lang tayo ng isang heavy duty na fuse para dito. Nilagyan natin to ng 10 amps. At yung blue wire naman natin ay lalagyan natin ng terminal sa dulo. Optional na ito, pwede rin kayong gumamit ng waterproof na socket kung meron kayong budget. Pero dito, terminal lang muna yung aking inilagay. At yung kaninang negative wire na hinanda natin, dito natin ito ipapartner. Sila yung magsisilbing connection ng ating ilaw papunta sa body ng ating 4 wheels at saka sa 87 ng ating relay. At dito naman natin ilalagay yung natitira nating dalawang black wire. Siya yung magiging trigger natin para dito sa ating switch para umilaw yung ating auxiliary light or driving light. Dito natin ilalagay yung dalawang yon kasama na rin ng trigger natin na body ground. At syempre lahat ng ginagawa nating connection ay nakahinang at nakashrinkable tube. Nilagyan kasi natin ng extension yung wire dito sa switch para humaba ito at maging manageable. Ibig sabihin mas madali natin itong makontrol or magawa dahil mahaba na yung wire na ating gagamitin. At ito yung mga ginamit natin dito sa DIY wiring harness. Number 16 gauge na automotive wire. Relay, sleeves, fuse, top fuse, at mga terminal. Sila yung mga kailangan natin para magawa natin ito. Dito ipapakita ko naman kung paano natin inilagay yung ilaw. Short glimpse ng mga bracket na ginamit natin kagaya nito. Mga flat bar na nilagyan natin ng tornilyo dahil wala tayong pang-welding at medyo mahal pag pinagawa natin ito sa labas. Kaya nag-DIY lang tayo ng bracket. Dito naman natin nilagay yung ating relay sa tabi ng fuse box at pinagapang natin yung wire papunta dito sa battery. At dito nakalagay yung fuse. Yung may 10 amps na fuse kanina. Ito yung connection ng 30 at 85 ng ating relay. At yung ating 86 naman ay pinapasok natin papasok sa loob ng cabin. Yun yung number 86 ng relay. Yun yung negative na magti-trigger ng ating switch. At mula ulit dito sa relay, papunta naman sa ating driving light or fog lamp. Ito yung 87 or yung output ng ating relay. Meron lang itong loom wire para doble protection ng mga wires natin. Ito naman yung ating wire na galing sa labas kanina papasok dito sa loob ng sasakyan. Dito siya lumabas, yung dalawang wire ng negative. Naglagay na rin tayo dito ng body ground. Ito yung magsisilbing trigger natin para sa ating switch. Ito yung magsisilbing supply natin para sa body ground, para sa ating relay. At dito naman sa fuse box sa loob ng sasakyan, dito naglagay tayo ng add circuit fuse para pailawin yung ating switch, para magkaroon ito ng ilaw. Dahil negative lang yung tumatakbo dito at kailangan natin ng positive para umilaw yung ating switch. Ito yung ginawa kong connector para sa body ground at sa dalawang trigger ng ating relay. Negative yung tumatakbo dito. Kaya pag inilipat natin yung negative sa taas or sa baba ng switch ay mag-a-activate yung ating relay. Blue yung standby na ilaw ng ating switch. At pag ito'y ating pinindot, ito ay magiging green. Kaya malalaman natin
kung anong kulay or anong ilaw yung naka-on, kung itaas or ibababa ng switch. Ang kagandahan lang sa driving light na ginamit natin ay kayang paganahin ng dalawang switch, yung tatlong modes ng ilaw nito, yung white, yung yellow at yung combination. Pag pinindot mo yung baba ay mag-on yung white light. Pag pinindot mo naman yung taas ay mag-on yung yellow light. At pag pinindot mo ng sabay yung dalawang switch ay mag-on yung kanyang combination light. Ang bawat ilaw ay may kanya-kanyang karakteristik. Hindi po pwede sa iba yung switch na kagaya nito. Pero merong specific na ilaw lang ang gumagana pag ganitong klaseng switch yung ginamit mo. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po may naibahagi ako na inyo pong nagustuhan. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, at subscribe. Drive safe po sa inyo pong lahat.